May basehan nga ba ang sinasabi nating selective justice ngayon na nagmumula sa administrasyon ipinatutupad sa panahon ni BBM? Sa mga ginawang rally ng mga nakaraan, lagi natin naririnig ang selective justice. Ito nga ba ay dahilan lang ng mga nagrarally dahil dito sa ginawang pagpapakulong, pagkaso kay Senator Marcoleta? O maraming bulag sa katotohanan na meron talagang pinapanigan ang dapat na hustisya sa mga hindi magandang nangyayari dito sa Pilipinas? Pag-usapan natin, selective justice. Noong mga panahon nagbabangayan si Sara Duterte, yung lumabas yung video niya na pinagmumura niya itong si BBM, si Martin Romualdez. Di ba sinabi na ni Sara sa video na yan na si Martin Romualdez at si Saldico ay mga kurakot ng Pilipinas? Hindi ba gada ini-interview siya? Lagi niyang bukang bibig sina Saldico at Romualdez. Nung nagsalta si Sara Duterte kay Martin Romualdez at saka kay Zaldico na mga tirador ng pera ng taong bayan, may ginawa ba ang gobyerno? May ginawa ba ang DOJ? Nung naupo si Remulla, meron bang ginawa ang ombudsman para imbestigahan yung sinasabi ni Sara? Hindi ba sa isang idlap kusang lumabas? Si BBM pa nga ang nagsabi, nilaglag niya itong si Saldico. Ngayon si Romualdez nagsalita din, nilaglag rin niya si Saldico. Bakit kailangan may mag-umpisang magsalita sa kanila bago maniwala kay Sara? Na umpisa pa lang, yan na naman ang sinasabi ni Sara. Nung nagsalita si Romualdez, nagtuloy-tuloy ba ang investigasyon kay Saldico? Kamusta na ang investigasyon kay Saldico? May ginagawa bang paraan para mapauwi si Saldico? Asa na yung kaso kay Saldico? Nung si Chis Escudero ay nasa poder ni na Alan Peter Cayetano, kasama na itong si Villanueva, na kinasuhan ng administrasyon sa pamumuno ng Ombudsman at ng DOJ, Departamento ng Gobyerno, Departamento ng Administrasyon. Bakit nun lumipat sila sa grupo ni na Ping Lacson, nila Tito Soto, biglang nawala ang kaso? Bakit sa tindi ng tensyon sa Senado sa nangyaring pag-aagawan ng pagiging Senate President at ng mga majority, bakit biglang umusad ang kaso ni Jinggoy Estrada? Napakabilis. Bakit nung nagsalita ang mga diskaya na si Martin Romualdez ang may pakana, sina Saldico, bakit parang na-stop yung investigasyon? Gada na-i-stop si Marcoleta sa paggawa ng sariling investigasyon dito sa flood control scandal sa Nakawan. Nung nagsalita ang mga Marines, sabi nga nila is kargador. Bakit nung nagpalit ng liderato, naputol na naman ang investigasyon dito sa flood control, na nagbigay ng mga pangalan itong mga Marines na to, bakit sa isang iglap sa pagpapalit ng Senate President, sa pagpapalit ng majority sa Senado, bakit parang dumaan lang yung mga sinabi nila? Bakit parang nakasara ang mga tenga nila sa mga binibigkas ng mga witness? Bakit hindi bigyan ng kahit konting tsansa na baka sasabihin ng mga ito ay may kaunting katotohanan? Bakit sa pagpapalit ng majority, pagpapalit ng Blue Ribbon Committee, nawala ng bigla itong 18 Marines kung ano yung mga sinasabi nila? Bakit pinalalabas ng mga nasa kabila na ito ay mga sinungaling? Nung mga panahon, hindi pa nagsasalita ang 18 Marines. Selective justice. Bakit nung sinabi ni Marcoleta na magsasagawa siya ng investigasyon na sarili niya tungkol dito sa flood control, bakit nagkaroon kagad ng kaso si Marcoleta? Kahit hinihiling ni Marcoleta na hayaan muna siyang magsagawa ng investigasyon bago siya kasuhan para magkaroon ng justice itong flood control na Kawan. Bakit parang ang bilis umusad ng kaso? Dinaig pa si Flash at kulong kagad. Bakit si Villanueva nung nasa poder ng grupo ni na Alan Peter Cayetano, nila Amy Marcos, kakasuhan na, pero nung lumipat siya sa kabila, sa kampo nila Ping Lacson, hindi naman tinanggap ni Boying Remulla itong kaso dahil kulang daw sa ebidensya. Close case, selective justice.